Heidi, itong binabanggit ng presidente 'no, na mga palpak na mga proyekto sa flood control, um, pupuwede ba namin malaman lang sa punto ng isang auditor, gaano ba kahirap, sa audit yung mga flood control projects? Pahiwalay lang natin yung dredging, desilting at saka yung mga drainage na ganyan. Pupuwede bang pakipaliwanag please? Okay. Ted, siyempre mahirap yan. Unang-una, may iba't ibang uri ng audit. May performance audit, merong fraud audit. Yung performance audit, ang tinitingnan lang compliance. Hindi naman ganun kahirap. Pero pagdating doon sa mga, sabi nating, mahirap hanapin ang accomplishment. Di po ba? Di ba? Halimbawa, dredging. Pag umulan, hindi mo na makikita yan. Di ba? And then yung tinatawag nating embedded items sa mga flood control. Diba? Halimbawa, gaano karaming ilang cubic ng ang ginamit diyan. Hindi yan nakikita dahil usually na yung foundation or mahirap puntahan. So, una, ang halimbawa ang gagawin mo ay performance audit, ang titingnan mo diyan syempre, hindi lang yung compliance. Kumbaga compliance, na-submit ba yung mga dokumento? Tama ba yung pag-award ng project? Yung compliance yan, Pero sa performance audit, titingnan natin yung effectiveness ng project. Diba, Ted? Tatanungin natin, ari bang flood control na project na ay totoo bang epektibo? Ay baka naman kasi yung pagka-design sa kanya ay hindi sapat in such a way na hindi na pag-aralan yung volume of water na dumadaan dyan, kaya mahinang klase. Pero on the other hand, pwede rin kasi na dinesign ng pagkaganda-ganda and on that basis in-award yung project. So medyo mataas ang presyo. Pero pagdating sa execution, pinipid or binuwasan. Diba? So isa yung mga na yun. Pwede rin magkaroon ng overpricing sa mga bid items. Mahirap siyang auditin dahil una, kailangan mo yung participation ng Technical Property Inspector, yung TPI natin. Hindi lang auditor ang tumiting nito. Yung auditor, siya ang gumagawa ng audit pero i-request niya yung participation ng engineer ng TSO for purposes of contract evaluation. Siyempre, pag-aaralan yung kontrata, pag-aaralan yung feasibility study. Ang problema natin, Ted, ay di ba hindi naman ganun tayo ka-up-to-date sa ating mga tinatawag na hindi ko magamit yung technical na term, yung parang mga equipment na kailangan pang survey, di ba? Halimbawa, yung na yan ay gagawin ay nasa may bundok or something. Paano mo, dapat meron kang tinatawag nating, yung makikita yung yung halimbawang drone, di ba? Ay hanggang ngayon, dadalwa daw ang drone na meron ng COA. Hindi lang yan, yung testing ng soil, ano yung quality niya para malaman natin yung mag-hold ba siya ng weight, ganyan, di ba? So, in terms of yung tinatawag nating technical na gamit ng ating inspector, kulang tayo doon, To mention na sobrang dami ng kailangan auditin, ang daming trabaho ng auditors, pero syempre, minsan kokonti yung auditors, at hindi rin natin maiiwasan yung minsan napapag-isipan ng connivance, So, isa yon. Pangatlo, yung evaluation dapat ng kontrata kasama yung pag-aaral ng feasibility study, Ang tanong natin ay, minsan aaminin natin na hindi lahat ng kinds of expertise ay naandun sa ating mga auditor. Minsan, sa ibang bansa, katulad nung nasa UN ako, madali yon dahil kung wala kaming expertise, we can hire. Magka-hire kami ng psychologist kasi kailangan namin i-test yung yung binigay na dokumento, yung testimony, etc. Allowed yun. Sa atin walang gano'n, di ba? Usually ang ng COA in-house, kung ano yung meron ka. So, kung minsan, ang biro ko nga doon, ng auditor ako nagpapaka-engineer na rin kami. Parang ganyan, which is not, hindi tama, pero yun ang meron tayo. So, mahirap auditing talaga. Kaya mahalaga yung tinatawag nating citizens participation.